Mainit na naman ang sagutan ni Yussi Claire Castro, mga kabunyog mga kabayan. At ngayon naman, si Amy Marcos. Ha? Hindi pinatawad ni Yussi Claire Castro. Ito yung gusto ko dito kay Yussi Claire Castro eh. Ha? Palace press officer yan, pero pag nagsasalita, wala, talagang nakikipagmardagulan. Ha? Wala na siyang mga pagkukunwari na mga kumbaga yung mga statements niya, yung mga pahayag niya ay gagawin niyang parang ito-tone down niya yung para maging siya, diplomatic, hindi. Kung ano talaga yung gusto niyang sabihin. Kung ano yung gusto niyang sabihin, kung ano yung mensahe yung gusto niyang ipaabot, kung ano yung kanyang reaksyon, yan yung sasabihin niya. Yan si Yussi Claire Castro. Ha? Kasi yung iba nagsasabi, spokesperson ka ng palasyo. Dapat pag nagsalita ka, yung kagalang-galang. Irespeto mo ang kinukomentaryuhan mo. Iyang problema ang tanong. Sa tulad ni Amy Marcos, karespe-respeto ba yan? Mi- ang ang statement ni Yussi Claire Castro may halo ng medyo na dito kay Amy. Yun nga, ang term ng ginamit huwag magpaka-plastic. Ganun talaga yung term na ginamit. Huwag magpaka-plastic si Amy. Kaya yung term talagang ginamit niya, plastic. Ano ba yung reaction ni Yussi Claire Castro? Saan siya nagre-react? Ay di ba kasi mga kabunyog, nag-overnight sa hospital ang Pangulong Marcos. Siyempre yon. May naramdaman kasi tungkol sa tiyan niya. Mayroong masamang pakiramdam sa tiyan. Ni-require na mag-overnight, obserbahan. Naman 'yon, inanunsyo naman ng Malacanang 'yon. Kahit si PBBM nagsalita na rin tungkol doon. Dala daw ng stress, dala ng edad, 'yun na nga may na hospital under medical observation. Pero okay naman daw. Ito namang si Amy, nag-live na naman. Ganyan naman ang ginagawa niyan. Parang si Daryl Yap na naman ang nag-direct nung kanyang maiksing live. Ngayon, ang sinasabi ni Amy Marcos, mga kabunyog, mga kababayan, ito, ipakita natin. Ito yung sabi ni Amy Marcos, bahagi lang ito ng sinabi niya. Pinanood ko yung buo, pero bahagi lang ito. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Ibig sabihin kay Pangulong Marcos. Ang health niya ang bibigay. Kanya-kanyang agenda. Kayo dyan sa palasyo. Wala namang umaasikaso sa kanya. Yun. Ganun yung mga mensahe ni Amy, Pinapatamaan niya yung mga nakapaligid raw na pamilya, mga tao sa Malacanang. At ito yung sinabi ni Amy. Talikuran na niya ang lahat ng nakapaligid sa palasyo. Panggulo lang ang mga yan. Wala sa kanila ang tunay na nagmamahal sa kanya. Yun. Yan yung mga mga salita na binitiwan ni Amy. Ngayon, kumbaga, ang sinasabi ni Amy Marcos, yung nangyayari na yan kay PBBM, ay na yan, dala na ng daw. Sa dami ng problema ni PBBM, bibigay talaga yung niya, katawan niya. Kaya lang daw, sabi niya, wala naman daw talaga kasing totoong nag-aalaga o nagkikare kay Marcos, kay PBBM. Lahat daw yan may agenda. Lahat daw yan may agenda. Kaya ang sabi niya kay PBBM, talikuran na niya ang lahat ng nakapaligid sa palasyo. Wala sa kanila ang tunay na nagmamahal sa kanya. Yun. Ngayon, hininga ng reaksyon si Yussi Claire Castro. Ang reaksyon ni Yussi Claire Castro, huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may pinagdadaan ng karamdaman. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakakarami.
Totoo kaya yung reaksyon ni Yussi Claire Castro na wag magpaka-plastic? Siyempre ang pinapatungkulan niya diyan si Amy. Nagre-react siya sa statement ni Amy. Oh. Anong ibig sabihin ng pagka-plastic diyan? May ano rin ah, ano din 'yan, may punto rin si Yussi Claire Castro diyan. Bakit plastic? Totoo ba? Okay. Ang akusasyon ni Amy, walang nagmamalasakit o walang totoong nagmamalasakit o nagmamahal kay PBBM sa loob ng palasyo. Lahat ng nakapaligid na yan dyan, may agenda. Yun. Wala daw totoo dyan na may malasakit sa kanya. Kaya lang nandyan lang yan dahil may agenda. Yun ang ano niya, ang punto niya, ang sinasabi ni Amy. Pero tama yung punto ni Yussi Claire Castro. Huwag magpaka-plastic. Bakit? Bakit? Nag-kick siya ba? May concern din ba siya sa kapatid niya? Kung may concern siya, totoong concern ba? Kasi parang pinapalabas niya dyan, concern siya sa kapatid niya. O ngayon, ang tanong, concern ba siya sa kapatid niya? Ha? Sa dami ng ginawa ni Amy, tulad ang pinakamalalang ginawa niya, yung rally ng iglesia na nagsalita siya kontra kay PBBM, siniraan niya ito ng todo. Yung tungkol sa paggamit ng illegal na droga. Ilang oras, ilang ano yun, minuto yung speech niya na yun. O yun ba? Pagmamahal ba yun sa isang kapatid? Malasakit ba yun sa isang kapatid? So, kumbaga, ano ito mga kabunyog mga kababayan? 'Di ba? Medyo ano yun eh. Ah, kumbaga, inaakusahan niya na yung mga taong nakapaligid kay PBBM sa Malacanang walang totoong concern o malasakit. Kaya lang yan diyan sa palasyo dahil may agenda. Kumbaga may mga ano yan, may mga vested interest. Ang tanong, siya ba? Siya ba? Siya yung tunay na kapatid, kadugo. Siya ba'y may malasakit din sa kanyang kapatid? Unang-una, lahat ng ginagawa niya, pabor sa Duterte. O alam naman natin na may away-away ang Marcos at Duterte. Kanino siya kumakampi? Sa Duterte. Oh, kung sinasabi niyang sumasakit ang ulo ng presidente, nai-stress ito, siya nagdadala ng stress sa presidente, di ba? Di ba? Siya sa nagpapasakit ng ulo ng presidente. At sa panahon na kailangan niyang siyempre, may away ang Marcos at Duterte, saan siya kumakampi? Sa Duterte. Higit pa nga sa simpleng nagkakampi. Parang Duterte na ang nananalaytay na dugo sa kanya. 'Di ba? Kaya itong paghahayag ni Amy na parang nagmamalasakit siya, concerned siya sa kapatid niya. Tama yung reaksyon ni Yussi Claire. Ano 'yan? Kaplastikan 'yan. Kasi inaakusan niya yung mga nakapaligid kay PBBM na walang totoong malasakit, hindi naman talaga concerned sa kanya. Siya ba? Siya ba na kapatid, may concern ba siya? At kung parang ngayon na siya'y nagko-comment para siyang may malasakit, yan bang concern niya o malasakit kay PBBM ay totoo? Mukhang hindi. Tama yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Kaplastikan. Kasi kung kapatid siya na nagmamalasakit sa kapatid, o mahal niya yung kapatid niya, kakampihan niya ito. Kakampihan niya ito. Mangingibabaw sa kanya yung dugo ng Marcos kaysa Duterte. Hindi eh. Hindi, ano talaga siya. Hindi man lamang siya pumuposisyon na naiipit ako sa dalawa. Wala, ano yan, kaibigan ko si Sara, kadugo ko ang kapatid ko, pasensya na. Naiipit ako dyan. Hindi. Talagang nandun siya sa kampo ng Duterte. Yang ginagawa niya na yan, sa halip na tulungan ng administrasyon ng kapatid niya, pinapahina niya ito at sinisiraan. O yun, nasaan na ngayon yung ano? Paano na ngayon yung sinasabi niyang malasakit? Siya rin naman may agenda siya eh. Ngayon nga lang, kumakalat na yung poster. Sara Duterte Amy daw sa 2028. Ang Agila at ang Tigre. Ang Agila ng South, ang Tigre ng Norte. Ganun oh. Ibig sabihin, ang agenda niya, gusto niyang tumakbong Vice President ni Sara sa 2028. Yan yung kanyang agenda. So ibig sabihin, wag niyang akusahan yung mga nandun sa Malacanang na may agenda. Kahit naman siya may agenda. 'Di ba? Oh, kaya ano ito?
medyo tama naman si Yusek Claire Castro sa reaksyon niya. Huwag magpaka-plastic. Kung titingnan sa iba, sasabihin niyan, si Yusek Claire Castro, hindi nila nagugustuhan na spokesperson kasi masyado daw hindi diplomatic magsalita. Palace press officer ka, tagapagsalita ng palasyo, pero kung magsalita ka, parang wala man lang kadiplo-diplomasya. Pero, maunawaan naman natin kasi siguro, nakikita naman, saka alam naman ni Yusek Claire Castro na si Amy Marcos ay talagang ano na ito, kalaban na ng admin ng kanyang kapatid. Tapos ngayon magmamalasakit. Medyo talaga. Sabi ni Yusek Claire Castro, huwag magpaka-plastic sa mata ng nakakarami. Yan. Yan yung diyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.